talagang lumalaban ka na? Ang buong akala mo, kapag kinalaban mo ako, mananalo ka? Hoy! Hindi mo ko kilala. Kayang-kaya kong baliktarin ang katotohanan. At ikaw, isa ka lang muchacha, katulong, chimay, isang alikabok na kayang hipat papalayo sa landas ko! Bakit ba napakamata pobre mo? Para bang hindi mo alam? Pareho lang naman tayong alikabok sa lupa. Isa ka rin lang namang tiyamay, katulong, muchacha na katulad ko. Kaya huwag kang magmataas. Dahil kung kaya mong baliktarin ang katotohanan, ako naman, kayang-kaya kong ipangalandakan yung bulok mong pag-uugali! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Ito ang magiging silid mo, Vida. Hanapin mo na lamang si Donita. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga kailangan mong matutunan dito sa bahay. Maraming salamat po, Ma'am Neri. Maiwan na kita. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Salamat po. Sige po. Ikaw ang bagong muchacha dito sa bahay na to? Ako nga po. Ikaw ba si Donita? Ako nga. Ako si Vida. Galing ako sa liblib na baryo ng San Alfonso. Wala akong pakialam sa pangalan mo. At sa talambuhay mo. Oh, bakit natulala ka na? Hoy! Gising! Wala ka rito upang magbakasyon, ano? Narito ka para maging katulong, muchacha, chimay. Kaya kumilos ka na, hoy! Ilagay mo na yung mga bulok mong damit doon sa cabinet. Bilisan mo! Ha? Bilisan mo! oo, Bagal mo! Grabe. Mas malala pa ang ugali niya kaysa kay Ma'am Neri. Hoy! Ang bagal mo naman. Bilisan mo na dyan. Maraming trabaho naghihintay sa'yo. Oo! Ang bagal talaga. Maglalagay na lang ng damit eh. Parang uod kong kumilos. Nagmamadaling nilagay ni Vida ang kanyang mga gamit sa lumang cabinet na itinuro sa kanya ni Donita. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pagmamadali at pagkabigla sa bagsik ng ugali ng babae. Palihim niyang tinapunan ng tingin si Donita. Maganda ang babae, matangkad, maputi, bilugan ang mga mata. Maamo din ang mukha nito na hindi mo aakalain may itinatagong kasamaan ng ugali. Napaigtad si Vida nang mahuli siya ni Donita habang nakatingin siya rito. Bahagya siyang napalunok. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ano? Tapos ka na bang maglagay ng mga basura mong gamit? Oo. Nailagay ko na ang mga gamit ko. Tumayo ka na dyan at dadalhin kita sa lugar kung saan ka mag-uumpisa ng trabaho. Bilisan mo! Huwag mo akong paghintayin, ha? Sige, heto na. Ay, nako. Taga-bundok nga naman. Tatanga-tanga! Hindi naman ako tanga. Marunong ka nang sumagot? Ha? Ay! Ha? Rico, Ano? ano ba? Ang braso ko masakit. Tandaan mo to, ha? Nasasaktan ako. Ha? Vida, ha? Tandaan mo, ha? Kapag wala ang amo natin dito, ako ang nasusunod dito sa mansyon na to, ha?
Alam yan ng ibang tsimay dito. Kaya ikaw na babae ka, magdahan-dahan ka sa pagsagot-sagot mo. Itinulak mo ko. Pasalamat ka at nagmamadali ako ngayon. Dahil kung hindi, baka hindi lang yan ang abutin mo sa akin. Bisan mong kilos mo! Oo. Pwisit talaga. Isa na namang taga-bundok ang magpapainit ang ulo ko! Bahagyang napahawak si Bida sa braso niyang kasalukuyang namumutla dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Donita doon. Matari siyang nilampasan ni Donita. Walang nagawa si Bida kundi ang sumunod sa babae. Maya't maya nitong inaayos ang mahaba nitong buhok saka itong miti ng matamis nang mapadaan siya sa isang silid. Pero hindi tiningnan ni Bida kung sino ang hinitian ni Donita dahil kaagad siya nitong pinandilatan ng mga mata. Dinala siya ng babae sa likod ng bahay kung saan naruroon ang kulungan ng mga manok at baboy. Kaagad na umalingaw nga ako na ang natural na mabahong amoy ng mga dumi ng hayop. Maya-maya pa may tinawag si Donita. Lumabas ang isang lalaki na sa hinuha niya'y kaedar niya. Pero sa pilantik ng kamay nito, sa mapinong kilos, hindi maipagkakailang isa itong babayute. Hoy! Charing! Halika nga dito. Lumapit ka dito. Dalian mo. Bakit, Donita? Makinig ka ha. Dahil medyo naaawa naman ako sa'yo, bibigyan kita ng panibagong tsimay na makakasama mo. Eto, si Vida. Turuan mo siyang linisin ang kulungan ng mga baboy at manok. Pagkatapos, maggapas kayo ng damo sa may entrance ng mansyon. Naunawaan niyo ba akong dalawa? Oo, Donita. Naunawaan namin. At ikaw naman, Vida, hindi ka naman siguro bobo, ano? Kagaya ni Charing. Bakla na nga, bubita pa. Naunawaan ko ang lahat ng sinabi mo, Donita. Mabuti. O ano pang hinihintay nyo? Trabaho na! Mukha na naman kayong bakasyonista eh. Hindi uso dito ang nakatulala at tatamad-tamad. Halika na, Bida. Ituturo ko sa iyo ang magiging trabaho mo. Dapat pagbalik ko dito, malinis na tong area na to, ha? Kung hindi, malilintikan kang dalawa sa akin. Oo, Donita. Lilinisin ka agad namin. Bakit ganun siya? Masama talagang ugali ni Donita. Mas matapobre pa siya kaysa sa totoo nating amo. Hindi lang yung ginagawa niya kapag wala dito si Madam Neri at si Sir Raynon. Pero, bakit hinahayaan lang siya ng mga amo natin? Napakasama ng ugali niya. Hindi naman kasi nila alam kung ano talaga ang totoong ugali niya. Magaling siya magpanggap. Isa pa, malaki ang tiwala sa kanya ng pamilya ni Ma'am. Kasi malaki ang utang na loob nila sa mga magulang ni Donita. Noon kasing muntik nang mamatay si Sir Marvin dahil nahulog siya sa ilog at muntik nang malunod ang mga magulang ni Donita ang nagligtas sa kanya. Pero hindi naman sila kay Donita may utang na loob, kundi sa mga magulang niya. Para kasi kay Ma'am Neri, ang pagtanaw ng utang na loob ay pagtrato ng maganda kay Donita. Pinaaral nga rin niya ni Mami at si Sir Raynon sa State College sa bayan. Talaga? Mukhang hindi ko kakayanin ang ugali niya. Sana mabayaran ko kaagad ang pagkakautang ko kay Ma'am Neri. Katulad din pala kita, no? Wala kaming perang pambayan kaya pinagtatrabahuhan ko na lang. Malalampasan din natin to. Tiwala lang. Halika, mag-umpisa na tayo para matapos na tayo kaagad. Sige, para matapos na rin kaagad ang mga kailangan nating gawin. Tama ka kasi baka bumalik si Doña Donitang Chimay. Malalagot tayong dalawa kapag hindi natin kaagad natapos. Kaagad na nakagaanan ng loob ni Vida si Charing. Mabait ito at palaging tinutulungan si Vida
sa mga gawain. Kaya mas napadali ang lahat. Gabi na nang matapos nilang linisin ang bakuran at maggapas ng mga ligaw na damo. Malawak kasi ang bakuran ng mansyon. Kasama pa rito ang pagtatanim at pagtitrim nila ng mga halaman. Dahil gusto raw ng kanilang amo na maging maganda at malinis ang buong bahay, lalo na't uuwi ang nag-iisang anak nito. Pagod na lumabas si Bida sa kanyang tinutulugang kwarto. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaukaw. Kaya nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Maingat ang kanyang mga galaw, ngunit bigla siyang napaiktad nang may parinig siyang boses sa kanyang likuran. Sino ka? Sino ba kasi? Sorry, nagulat yata kita. Medyo. Ako nga pala si Vida. Vida? Bago kang katulong dito sa bahay? Oo. Kararating ko lang kaninang umaga. Ikaw, sino ka? Ako si Marvin. Marvin? Hala, ikaw yung anak ni Ma'am Neri? Naku sir, hindi ko po kayo nakilala. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita. Hey, you're fine. Para namang ang laki ng kasalanan na nagawa mo kung makapag-sorry ka. Sir Marvin? Narito ka po ba sa kusina? Not now, please. Sir, kailangan ko na pong bumalik sa kwarto ko. Shh! Wait. Huwag ka munang umalis. Ho? Bakit po? Teka lang sir. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Dito tayo. Magtago tayo dito. Bakit niyo ba ako Huwag kang hinihila? maingay, please. Marvin? Sir? Nandito ka ba? Halos nakayakap na siya sa akin. Ang bango niya naman. Siguro, mamahalin ang perfume niya. Ang tangos-tangos din ng ilong niya. At ang ganda ng mga mata niya. Hey, huwag mo akong titigan ng ganyan. Ho? Pasensya na po. Paano ba ako tumingin? Huwag kang maingay. Maririnig niya tayo. I can handle it when you look at me like that. Ha? Bakit naman hindi ka makakapag-survive? Napaka-inosente. Just please, huwag kang maingay. Ayokong malaman niya na narito tayo. Akala ko ba naman nandito siya? Baka labas na nga. Baka nasa pool area siya. Marvin! Magpakita ka naman sa akin, oh. Gusto ko makausap ka. Marvin! Ay, mabuti na lang at umalis na siya. Sir, pwede na ho ba akong umalis? Yeah. By the way, thank you. Walang anuman po. Sir, sige po. Babalik na po ako sa silid ko. Sige, nice to meet you, Vida. Bahagyang tumango si Bida bago tuluyang tumalikod. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila nahipnotismo siya sa kagwapuhan ng kanyang amo. Matangkad, moreno, may malalim at nakakaakit na mga mata. Napakatangos ng ilong at may matipunong pangangatawan. Hindi niya masisisi si Donita kung magkagusto man ito kay Marvin dahil halata naman sa kilos ng babae na may lihim itong paghanga sa kanilang amo. Kinabukasan, maagang nagising si Vida upang linisin ang kwadra ng mga kabayo. Naka-day off si Charing, kaya mag-isa lamang siyang nagtrabaho sa likurang bahagi ng mansyon habang abala siya sa pagpapakain sa mga manok. Kinakausap niya pa nga ito. Bigla niyang narinig sa kanyang likuran ang isang malalim at baritonong boses. Nang lingunin niya iyon, bumungad sa kanya ang napakagwapong muka ni Marvin. Nakasuot ito ng puting t-shirt na bahagyang basa ng pawis, kaya't bakat ang matikas nitong abs at ang malapad na dibdib. Ang aga-aga mo namang nagising.
Mukhang tataba ang mga manok namin ah. Alagang-alaga mo eh. Ito po kasi yung sabi sa akin ni Charing, sir. Dapat maaga ko raw pakainin ng mga hayop. Day off nga pala si Charing ngayon, kaya mag-isa ka. Opo, may kailangan po kayo sa akin. Ilalabas ko lang ang kabayo kong si May. Bala ko kasing maglibot ngayon sa farm. Ganun po ba? Sandali lang po. Kukunin ko lang po siya sa kwadra. Huwag na. Hindi mo kabisado ang ugali ng kabayo ko. Baka masaktan ka pa. At ayokong mangyari yun sa'yo. Ho? Good morning, Vida. See you later. Hindi na nakapagsalita pa si Vida. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong amo. Naguguluhan siya sa sinabi nito, kahit na simple lang naman kung tutuusin. Ang kakaibang ngiti nito, ang mga matang tila nangungusap, ang lalo pang nagpalito sa kanya. Bumalik si Vida sa realidad nang maramdaman niya ang biglang pagguhit ng sakit sa kanyang mga braso. Nang lingunin niya at tingnan kung bakit bumungad sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Donita. Galit na galit itong nakatitig sa kanya habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang braso. Aray ko, Dinita, ano bang sakit? Bitiwan mo ang braso ko. Malandi ka! Bakit mo ba ako sinampal? Ano bang problema mo? Anong problema ko? Ikaw ang problema ko. Gaga ka! Ano? Napakalandi mo? Wala ka pang 2 araw dito sa mansyon? Lumalandi ka na visit ka? Ayos lang sana kung ang nilalandi mo ay ang hardinero. Pero hindi. Ha? Mataas din ang pangarap mo, ha? Si Marvin pa talaga? Ha? Hindi ko nilalandi si Sir Marvin. Hindi pala. Pwes, ano yung nakita ko kanina? Kinakausap niya lang ako. Ganon din yon. Ilusyunudo ka. Aray ko, ano ba ang pao ko? Visit ka! Tingnan mo, masakit. Ito ang tatandaan mo, Vida. Bata pa lang ako. Pangarap ko na si Sir Marvin. Kaya hindi ko papayag na isang dukang katulad mo lang ang sisira sa pangarap ko. Wala akong ginagawa. Wala pa. Pero alam kong may binabala ka. Huwag mo akong paaandaran ng isa kang inosente at mabait. Dahil kilala ko mga katulad mong dukha. Daig niyo pang linta na handang makasipsip kapag nabigyan ng pagkakataon. Bitiwan mo sabi ang buhok ko. Gusto mo bitawan kita? Ha? Sige! Yan! Tinulak niyo ako diretso dito sa putik. Diyan ka na babagay, lintik ka! Sa putikan. Sa susunod na diino pa si Sir Marvin, hindi lang yun ang aabutan mo sa akin! Anong nangyayari dito? Marvin? Vida, bakit nariyan ka sa putikan? Kasi, Nadapa po siya. Tutulungan ko siya, Sir Marvin. Halika na, Vida. Humawa ka sa kamay ko, ha? Sa susunod kasi, mag-iingat ka. Ayan, tuloy na dapa ka. pero hindi naman. Itikong mo yung bibig mo kung ayaw mong tahiin ko yan. Ha? Vida, mabuti pa pumasok ka na sa loob at magpalit ka. Maligo ka na rin. Dumikit yata sa'yo yung ipot ng manok eh. Sige, aalis na po ako. Yun nga rin ang sabi ko sa kanya eh. Vida, kumuha ka na lang ng shampoo at shower gel sa storage room. Marami doon para bumangaw ka naman. Donita, Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Marvin, wala akong ginagawa ngayon eh. Pwede mo akong isama sa pangangabayo mo. Dinig na dinig ni Vida ang kaplastikang boses ni Donita habang kaharap si Marvin. Alam niyang sinusundan siya ng maitim na tingin ng babae. Kaagad siyang pumasok sa storage room na katabi lang ng kwartong tinutuluyan niya. Kumuha siya ng shampoo, shower gel at iba pang kakailanganin niya sa pagpapaligo. Tiniis ni Vida ang buong araw na yun sa kamay ni Donita. Mainit kasi ang ulo ng babae nang bumalik ito sa loob ng mansyon. Gabi na, nang lapitan siyang muli ni Donita.
Kasalukuyan siyang nagmamap ng sahig. Tapos na sana siya nang biglang Donita, bakit mo naman isinaboy ang maruming tubig sa sahig? Lilinisin ko na naman tuloy ang mga yan. Malinis na ba sa paningin mo yan? Ang dumi-dumi pa ng sahig, oh. Hindi pa malinis, Vida. Ayusin mong paglilinis mo. Ang tamad-tamad mo talaga. Malinis na sana, Donita. Pero itinapon mong maruming tubig na nasa balde. Kaya yan, marumi na naman ang sahig. Maldita ka talaga! Ilang pasok niya yung mukha mo? Ano ba? Huh? Donita, ano ba bitiwan mo? Ano ba? Nasasaktan ako. Sa'yo ko ibabawas lahat ng galit at inis ko! Kaya halika dito! Halika dito! Naman na rin. Ano ba? Wisit ka! Ang bilakang ko. Ngayon, magsasalita ka pa? Sasagot ka pa? Hindi na. Mabuti naman. Matuto kang ilugal ang sarili mo, ha? Kung ayaw mong masaktan ka, sumunod ka sa lahat ng gusto ko. Visit ka! naiiyak na tumayo si Bida mula sa maruming sahig. Bago tiningnan ang nagkalat na maruming tubig sa buong hallway. Mag-aalas 7 na ng gabi. Simula pa lang ng umaga, nagtatrabaho na siya. Gutom at pagod ang nararamdaman niya. Pero wala siyang magawa kundi linisin ang maruming tubig na isinaboy ni Donita. Pagkatapos niyang linisin ang mga yun, nagtungo siya sa kusina. Doon, naabutan niya si Hiner, ang hardinero ng mansyon. Ngumiti lang ito sa kanya, pero hindi na rin nakapagsalita. Si Bida naman ay nagkasya sa kaning lamig. Tinira ng konting ulam ang naroon. Kinabukasan, medyo nabuhayan ng loob si Bida. Nang makita si Charing, kaagad siya itong sinalubong. May ngiti sa labi. Charing! Mabuti naman at maaga kang dumating. Masaya ako na narito ka na ulit. Hulaan ko, kalbaryo ang inabot mo kahapon, ano? Oo eh. Sabi ko na eh. Anong ginawa sa'yo ng burhilda na yun? Napakarami. Sinaktan niya ako. Sinabunutan. Itinulak sa ipot ng mga manok. Kung ano-ano pa. Aba, malala. Alam mo, sa tingin ko, inggit yan sa'yo. Ha? Bakit naman? Mas maganda ka sa kanya eh. Ikaw talaga, Charing. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko. Mas maganda ka sa bruhang yun. Kahit simple at luma ang mga damit mo, mas litaw ang ganda mo kaysa sa kanya na puno ng makeup ang mukha. Salamat. Pero, ano ba talagang trabaho niya dito sa mansyon? Hindi naman siya tumutulong sa atin. Parang kanang kamay ni Ma'am Neri. Siya yung nagre-report kapag may mga kulang o kailangan dito sa mansyon. Nabanggit ko na rin sa iyo na malaki ang tiwala sa kanya ng pamilya ng amo natin, di ba? Dahil sa utang na loob. Tumbak! Alam mo, magtrabaho na lang tayo. Ang una nating gagawin ay i-receive yung mga karne na i-deliver ngayong umaga. Karne? Oo, karne. Yung magdi-deliver yung dumating na van kanina? Oh, yun nga. Halika, puntahan na natin. Kaagad na sumunod si Bida kay Charing. Kaagad din niyang sinalubong ang driver ng naturang van na may iniabot sa kanila na papel. Ibinigay naman ni Charing kay Donita at pinirmahan naman ng babae. Gamit ang ilang trolley, dinala nila ang kaong-kaong styrofoam patungo sa loob ng isang malaking brazier kung saan iniimbak ang mga karne na idinideliver. Napanganga si Bida nang makita ang napakaraming tambak na frozen goods doon. Pagkalabas nila, kaagad silang sinalubong ni Donita. Kayong dalawang chimay, makinig kayo sa akin. Ano yun, Donita?
Mamayang hapon, Mm, darating si Ma'am Neri at Sir Raynon. mm, Kayong dalawa, mm, lalo ka na Charing, mm. siguraduhin mong masarap ang ilulutong ulam mamayang gabi. Areglado, Donita. Magaling. Ayoko ng palpak na trabaho. Huwag kang mag-alala. At ikaw naman, Vida, tutulungan mo si Charing sa pagluluto at paghahanda ng hapunan. Naiintindihan mo? Oo, Donita. Tutulungan ko si Charing. Ayoko na may isa sa inyo ang pumalpak. Alam niyo kung gaano kaselan si Ma'am Neri at Sir Raynon pagdating sa pagkain. Oo, Donita. Kami nang bahala ni Charing. Mabuti. Kapag may aberya na nangyari, ako mismo magpaparusa sa inyong dalawa. Nagkatinginan si Bida at Charing. Pagkatapos silang kausapin ni Donita, iniwanan sila nito ng mas marami pang trabaho. Pagsapit ng hapon, dinig na dinig nila ang pagdating ng kanilang mag-asawang amo. Sinalubong sila ni Donita ng may ngiti sa labi at konting plastic na kabaitan. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, kinuha ni Charing ang karne ng kanilang lulutuin, habang siya naman ang inassign sa pagluluto ng gulay. Abala sila pareho sa kusina, pero hindi mapigilan ni Bida ang magtanong kay Charing nang makita kung gaano kabusisi nitong inihahanda ang karne. Mukhang maselan talaga sa pagkain ng mga amo natin, ano? Sinabi mo pa. Yun ang dating cook dito at tinanggal dahil nagkamali sa pagluluto. Ganyan ba? Oo. Nakakatakot naman pala. Ay, yung gulay huwag mo masyadong lulutuin ha. Para kay Sir Marvin, ayaw kasi noon na masyadong luto ang gulay. Sige, mabuti't sinabihan mo ko kaagad. Oo, mahirap na. Baka kasi wala tayong hapunan kapag nagkataon. Mahilig sila sa karne. Ha? Ang ibig kong sabihin, mahilig sila sa karne. Kasi halos puro karne yung i-deliver kanina. Si Ma'am Neri at Sir Raymond lang. Si Sir Marvin, halos gulay ang kinakain, tsaka manok. Hoy! Kayong dalawa, tapos na ba kayo magluto? Malapit na, Donita. Bilisan niyo naman ang kilos niyo. Puro lang kayo chismisan eh. At ikaw naman, Vida, diyan ka sa niluluto mo tumingin. Hindi yung nakikipagchismisan ka pa sa baklang ulikbang to. Baklang ulit bataw. Hindi na lamang sumagot si Bida. Nakita niya ang pagsimangot ni Charing ng patago. Alam niyang nagtitimpilang din ito dahil sa kasamaan ng ugali ni Donita. Saktong alas 8 nang matapos sila sa pagluluto. Si Donita ang nagdala ng pagkain sa hapag. Hinintay nila kung may reklamo ang kanilang mga amo sa kanilang nilutong pagkain. Laking pasasalamat nila nang walang naging reklamo ang mga ito. Pagkatapos ng hapunan, nilinis na nila kaagad ang dining area. Mops, punas ng mesa at spray ng antibacterial spray sa buong paligid. Nang matapos na silang lahat ng gawain, kumain na sila Charing. Ngunit nauna si Charing na bumalik sa maid's quarter. Samantalang si Bida naman mas piniling magpahangin muna sa garden. Saglit siyang napaupo sa duyan nang may marinig siyang boses. Sandali lang. Sabik ka naman eh. Mabuti na lang. Mabilis tanggal itong sakit kong damit. Bilisan lang natin. Oo. Baka magising si Neri. Sabik na sabik ako sa'yo, Donita. Ilang linggo na rin ako nananabis sa'yo. Ikaw naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, isama mo ako sa Maynila. Hindi pwede. Alam mo namang hindi magagawang pigilan ang sarili ko kapag nasa paligid lang kita eh. At ayoko mahuli tayo ni Neri. Sabik na sabik din ako sa'yo, Raymond. Ako rin na. Hindi kita titigilan na hanggat hindi magiging landang kulay ngayong gabi. Si Donita.
At ang amo naming lalaki, naghahalikan sila. At naghuhubad ng suot nilang damit. Teka, kung ganun, may relasyon silang dalawa. Base sa mga naririnig ko. Yuck! Nakakadiri. Akala ko pa naman sa Sir Marvin ang gusto niya. Pero nakikipagrelasyon pala siya sa tatay ni Sir Marvin. Yuck! May narinig akong kilos ko sa bandang yon. Pero tila hindi naririnig ni Sir Raynon at Donita. Aalis na ako dito. Baka makita nila ako dito. Ayokong malaman nila na nakita ko katak sila nilang dalawa. Aalis na ako. Mabilis na umalis si Vida sa kanyang kinaroroonan. Nakaramdam siya ng kakaibang takot. Nang tumingin siya sa madilim na bahagi ng mansyon at nakitang parang may dalawang pares ng pulang mata roon, hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya o meron nga siyang nakita. Kinabukasan, walang kibo si Vida habang naglilinis ang kulungan ng mga baboy. Pagkatapos, sinamahan siya ni Chering na mag-alis sa mga tuyong dahon sa garden. Muling naalala ni Vida ang kanyang nakita nung nakaraang gabi. Habang nanunumbalik iyon sa kanyang isipan, hindi naman napigilan ni Chering na sikuhin siya na siyang nagpabalik sa kanya sa realidad. Huy! Chering, bakit? Ano bakit? Kanina ka pa walang kibo. Tulala, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Pinapawisan ka. Susula daw. Sabihin mo nga sa akin, hindi naman ako chismoso. Kasi, kagabi, Anong nangyari kagabi? Huwag ba akong binibitin? Anong nangyari? may nakita kasi ako kagabi. Na ano? Dito sa garden. Anong nakita mo? Aswang ba? Sinasabi ko na nga ba, may aswang dito sa mansyon. Aswang? Oo. Diba, sabi ko sa'yo, yung dating cook dito sa mansyon, tinanggal nila. Oo nga. Pero may chismis na hindi na nakabalik ng lugar nila yung cook at biglang nawala. Ano? Kung ganun, saan siya napunta? Ayun na ang misteryo. Dahil bigla na lang siya nawala. Pero yung mga gamit niya, hindi dinala at iniwan niya dito. Ano? O hindi mo narinig? Iniwan dito. Hindi ba nakakapagduda? Hoy! Kayong dalawa, wala talaga kayong magawa, no? Ha? Sa halip na tapusin yung trabaho nyo, heto, nagchisismisan kayong dalawa. Donita, patapos na rin naman kami. Manahimik ang bakla ka. Anong pinag-uusapan nyo? Ha? Oh, wala. Wala naman, Donita. May nakita ba kayo, ha? Ha? Nakita ano? Anong ha? Sagutin nyo ko. May nakita ba kayo kagabi? Wala. Pagkatapos ng trabaho namin, nagpahinga na kami. Mabuti naman kung ganon. O, bilisan yung trabaho nyo dyan at may ipapagawa pa ako sa inyong dalawa. Ang taray, kung makapagtanong, wagkas. Ano ba sa tingin niya? Ibang makikita natin dito bukod sa pinagdududahan ko may aswang nga rito. Ano pa ba? Hindi na nakasagot pa si Vida. Alam niya kung bakit ganun na lamang ang pagtatanong sa kanila ni Donita. Siguro'y nag-aalala ito na may nakakita sa kanila ng amo niyang lalaki na may ginagawang kahalayan. Mabilis na tinapos ng dalawa ang kanilang gawain. Sumapit ang hapon. Nagtaka sila kung bakit ipinatawag sila ng kanilang among babae. Kaagad naman silang tumalima patungo sa opisina nito nang matagpuan mismo sa loob ng mansyon. Pinapatawag mo raw kami, Ma'am Nari? Oo, wala kasi si Donita. Kaya kayo na lang ang tatanungin ko. Tungkol po saan, ma'am? May nawawala kasi akong kwintas. Ho?
Naku, wala po ako ninanakaw ha. Mahirap lang po kami, pero hindi po kami magnanakaw. Ako rin po, Ma'am Neri. Wala naman po akong kinukuha. Kalma lang kayong dalawa. Wala naman akong sinasabing kayo ang kumuha. Pero dahil nakatira naman tayo sa isang bahay at nagtatrabaho kayo sa akin, kaya mas mainam na tanungin ko kayo. Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Patagal na po ako nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko pa magagawa talaga maglakaw. Vida? Ma'am, wala po akong kinukuha. Pag dumating si Donita, hahalugugin natin ang mga gamit ninyo para magkaalaman na kung sino ba talaga ang kumuha ng mamahaling kong kwintas. Sige po, ma'am. Pero sigurado po ako. Wala po kami kinukuha ni Bida. Malalaman natin sa ring. Yan lang naman ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag. Para hindi kayo mabigla mamaya kapag hinalungkot na ang mga gamit ninyo. Hindi na nakapagsalita pa si Vida at si Charing. Pinagbawalan na rin silang muling pumasok sa maid's quarter. Maging ang ibang katulong ay nananatiling naghihintay sa labas hanggang makarating si Donita. Sakay ng sasakyan ni Raynon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita silang nakahilera sa labas ng mansyon. Kaagad na sinabi ni Neri ang nangyari. Nakita ni Vida ang bahagyang paglunok ng amo niyang lalaki at ang pasimpleng pagtingin nito kay Donita. Marahil sa paningin ng iba, normal lamang iyon, ngunit para kay Vida, may alam siya sa relasyon ng dalawa. Malinaw sa kanya ang kakaibang ipinapahiwatig na titig ni Raynon kay Donita. Sinimulang halugugin na ang kanilang mga gamit. Nauna ang gamit ng mga labandera at iba pang katulong hanggang sa gamit ni Donita, ngunit wala roon ang kwintas. Sumunod na hinalugog ang gamit ni Charing. Nagulat pa si Charing nang may mahulog mula sa maliit na bag nito. Kumikinang ang malaking batong diamante ng kwintas doon. Hindi mo totoo yan! Hindi ako magnanakaw ng kwintas, ha? Ma'am Neri, hindi mo totoo! Wala po ako nilanakaw sa inyo! Magsisinungaling ka pa. Kitang-kita na nga ang ebidensya, oh. Ma'am Neri, tanggalin niyo na po si Charing. Ma'am Neri, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawang nakawan kayo. Tama na, Charing. Nakita na namin ang ebidensya. Pero, Ma'am Neri, hindi ka po magagawang nakawan ni Charing. At talagang magkakampihan pa kayo? Inaabuso niyong kabaitan ng amo natin? Ang kakapal na mukha niyo! Tama na, Charing. Nakuha na ang kwintas ko sa mga gamit mo. Dahil matagal ka nang nagtatrabaho dito sa amin. At nakuha ko naman ang kwintas ko. Hindi ko na ito pababayaran sa'yo. Pero aalis ka na dito sa mansyon. At pagbabayarin ko ang mga magulang mo sa natitirang utang niyo sa amin. Ma'am, parang awa na po ninyo. Kahit tingnan niyo po sa CCTV, wala po talaga akong nilalakaw. Sira ang CCTV dito sa maid's quarter at sa hallway. Kaya imposible ang sinasabi mo, Charing. Alam nyo din yan. Kaya marahil, sinamantala nyo na sira ang CCTV. Wala po kaming alam na sira ang CCTV, sir. Bakit niyo ba ako pinagbibintangan na may kasalanan? Hindi ko naman ginawa. Nagsasabi po ako ng totoo. Kahit mahirap lamang po kami, hindi ko magagawang magnakaw. Tumahimik ka na! Ilabas ang baklang magnanakaw na to. At ikaw, Vida, magpaalam ka na sa kaibigan mo? O baka naman, gusto mong sumama sa kanya? Naikuyom ni Bida ang kanyang mga kamay dahil sa inis at galit. Nakita niya ang lihim na paggiti ni Donita at pagsulyap nito kay Raynon. Si Neri naman, kaagad ding umalis. Kaagad na kinaligad palabas ng mansyon ng security. Na si Rene, si Charing. Ang ibang katulong naman ay naaawa kay Charing, habang ang iba naman parang hindi apektado sa kanilang nakita at sa nangyari. Lumapit si Bida,
Niyakap si Charing habang patuloy itong umiiyak. Charing, patawarin mo ko. Wala akong nagawa. Wala kang kasalanan, Bida. Naging mabuti kang kaibigan sa akin. Kahit sa maikling panahon, kaya ayoko matulad ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ako nakaranas ng ganito. Yung dating ko, si Aling Melda at si Mang Tano. Lahat sila pinalayas at napagbintangan. Akala ko noon, totoo ang mga parating sa kanila. Pero ngayon, ako na mismo nakaranas. Bida, may mali sa bahay na ito, kaya mag-iingat ka. Baka ikaw na ang susunod na mabiktima. Charing, ibig mong sabihin, set up ang lahat ng yun? Nasaan ang mga taong naunang napagbintangan? Hindi pa sila nakikita. Kaya Bida, kapag ako, hindi mo na ako nakita sa address na bibigay ko sa iyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Totoo ang hinala ko. Hoy! Tama na yan! Lumayas ka ng bakla ka! Sige. Ampo ko! Teka lang! Dahan-dahan naman! Huwag niyong hihilahin sa Charing! Aray! Charing! Bida, mag-iingat ka. Tatanda mo ang sinabi ko. Umalis ka ng bakla ka! Hindi na babagay ang mga katulad mong hampas lupa at magnanakaw sa bahay na to! Ampo ako! Patuloy ang pag-awat ni Bida sa mga security guard sa pagkaladkad nila kay Charing hanggang sa tuluyan na itong nakalabas ng gate. Malungkot na bumalik sa loob ng kabahayan si Bida. Habang iniisip ang lahat ng sinabi sa kanya ni Charing, sa kanyang mga kamay, may higpit niyang hawak ang papel ng may nakasulat na address ng kaibigan nito. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, mabagsi siyang hinawakan ni Donita sa braso at kinaladkad papunta sa kusina. Isang bagay na labis niyang ipinagtaka. Donita, bakit ba? Aray ko na ba nasasaktan ako? Vida, ayaw mo naman sigurong matulad sa kaibigan mo magnanakaw. Hindi ba? Hindi magnanakaw si Charing. Ilang taon ka na nga ulit, Vida? 18. Bata ka pa. Ito ang itanim mo dyan sa kukote mo, ha? Kung gusto mong mabuhay na mapayapa, matuto kang sumunod sa mga gusto ko. Dahil darating ang araw, ako ang magiging amo mo. Ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, ako ang magiging amo mo. Dahil ikakasal kami ni Marvin. Ako ang magiging reyna ng mansyong ito. Hindi lang pala matapobreng kasambahay. Ambisyosa rin. Oh, bakit nakatulala ka na lang dyan? Kumilos ka na at magtrabaho ka. Simula ngayon, ikaw na magluluto ng pagkain, maglilinis ng buong mansyon. Plus, ang mga dating trabaho ni Charing, ikaw na rin ang gagawa. Pero may mga nakatoka namang ibang kasambahay na naglilinis dito. Bingi ka ba talaga? O sadyang bobo o boba, walang utak? Ano ba talaga, ha? Kahit anong klaseng kabobohan, pwede kong itawag sa'yo. Dahil hindi ka marunong umintindi. Hindi nga sabi ako tanga. At mas lalong hindi ako bobo. Ah, ganon. O sige, hindi ka boba? Hindi ka bobo? Pero tanga ka pa rin. Dahil ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ayokong sinasagot-sagot mo ako. Pero sumisigit ka pa rin! Tumigil pa! Nasasaktan Talagang ako! matigas ulo mo! Ano ba? Talagang masasaktan ka sa akin! Buwisit ka! Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nag-aaway? Ma'am? Sinaktan po ako ni Bida. Sinabunutan niya ako dahil nagalit siya sa akin. Kasi pinapalis natin si Charing. Ano? Hindi totoo yan. Wala akong ginagawang ganyan. Ikaw ang nauna. Bakit mo ba ako binabaliktad? Bida, alam ko nasaktan ka dahil sa nangyari kay Charing. Pero kasalanan yon kasi nagnakaw siya. Pero huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit ka galit. Sinungaling ka.
Napakasinungaling mo! Tama na, Vida. Kabago-bago mo pa lang. Nagagawa mo ng manakit. Hindi pwedeng ganyan dito sa pamamahay ko. Hindi ko po siya sinaktan, ma'am. Siya po ang naunang nanakit. Hindi lang po ito ang unang beses na nanakit siya. Ma'am, alam mo hindi ko kayang gawin yun. Kilala mo po ako simula pa noon, hindi ba? Hindi ko po kayang manakit. Tama na. Ayoko nang maulit pa ito. Palalampasin ko ito ngayon. Pero sa susunod na maulit pang pananakit mo, Vida, hindi na kita magagawang patawarin. Napaiyak si Bida, lalo na nang makita niyang umismid sa kanya si Donita. Tama nga ang sinasabi ni Charing. Malaki ang tiwala sa kanya ng among babae kay Donita. Kaya malakas ang loob ng babae na gawin ang lahat ng gusto nito. Karelasyon din ito ang amo nilang lalaki. Gustong-gusto iyon na ipagsigawan ni Bida sa harapan ng amo niyang si Neri. Ngunit wala siyang ebidensya at alam niyang magagawang baliktarin siya ni Donita. Kaya wala siyang nagawa kundi ang pumunta sa likod ng mansyon. Doon ay naiyak. Ang lahat ng kanyang sama ng loob ay inilabas niya. Napakasinungaling niya. Napakasama ng ugali niya. Ayos ka lang? Sir Marvin, opo, ayos lang po ako. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Umiiyak ka tapos sasabihin mong ayos ka lang? Kasi po, Inaway ka ni Donita. paano niyo po nalaman? Kilala ko si Donita. Kahit mapagpanggap siyang mabait sa harap ng lahat, alam kong ugali niya. Halos sabay kaming lumaki. Ganun po ba? Sir, binaliktad niyo po kasi ako sa mami mo. Napagalitan ako ni Ma'am Neri kasi hindi po siya naniwala sa akin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Mami. Naku, huwag na po. Baka mas lalo lang akong pag-initan ni Donita. Akong bahala. Magpahinga ka muna. Mukhang pagod na pagod ka eh. Ayos lang po ako, sir. Kung ganun, samahan mo na lang ako. Saan po tayo pupunta? Sa ihawan ng karne. Talaga po? Sa mall? Hindi, sa bahay ni na Donita. Sila ang supplier namin ng karne. Ganun po ba? Naku, sir. Baka may magsumbong sa kanya na magkasama tayo. Ano naman? May karapatan naman akong isama kahit sinong gusto kong isama. Kaya wag mong alalahanin si Donita. Napatango na lamang si Bida sa sinabi ni Marvin. Kaagad silang umalis sakay ng sasakyan ng binata. Maganda at malinis ang loob ng sasakyan nito. Napakagwapo nito sa suot nitong damit. Kaya kaagad na ibinaling ni Bida ang kanyang paningin. Sa labas, bago tuluyang mahulog ang kanyang isip sa paghanga sa kanyang amo. Pagkarating nila sa ihawan, kaagad silang sinalubong ng dalawang may edad na mag-asawa. Kahawig ng babae ang dalawa, kaya agad naisip ni Bida marahil ay mga magulang iyon ni Donita. Kaagad sang dinala ng mag-asawa sa isang pribadong silid kung saan matatagpuan ang isa pang human-sized freezer. Sir, bakit po hiwalay ang freezer dito? Exclusive lang kasi ang freezer na to para sa amin. Request kasi ni Mami eh. Ako lang din at ang pamilya ko at sila Mang Roger ang nakakapasok dito. Ho? Naku, kung ganon. Ako po yung unang nakapasok dito na katulong. Yeah, you're right. Sir, baka po magalit ang mami mo. Hindi niya naman malalaman eh. Sandali lang ah. Hahanapin ko lang yung cut na karne na pinapahanap sa akin ni Mami. Sige po, sir. Pagkaalis ni Marvin, naglakad-lakad si Bida sa ibang bahagi ng freezer. Mangha-mangha siya dahil sa laki ng freezer na yun, halos kasing laki na ng kanilang maliit na barong-barong. Sa kanyang paglalakad at pagtingin-tingin, bigla siyang napahinto sa isang frozen na karne. Nangungunot ang kanyang noo dahil parang
may kakaibang karne na parabang nabalot iyon ng isang tela. Teka, normal lang ba to? Bakit parang nababalot ang karning ito ng tela? At ang kulay ng tela, parang... Vida, Oh. ayos ka lang? Sir Marvin, Ba't namumutla ka? kasi po, ito po kasing frozen na karne. Parang may nakabalot po na tela. Ano? Sandali lang titingnan ko ah. Oo nga no. Sandali lang. Kailangan maalis to dito. Baka hindi lang na-handle ng maayos. Pwedeng magkasakit dito si Mami at Daddy eh. Sandali lang ah. Kakausapin ko lang si Mang Roger at si Aling Silay. Sir, wag na lang po kaya. Ha? Bakit naman? Kailangan malaman nila na mishandle nila yung karne. Wag na po, sir. Akin na ho yan. Ilalagay ko na po dito sa styrofoam. Wag niyo na po silang kausapin. Nagtatakang tiningnan siya ni Marvin pero hindi ito nagsalita pa. Kinakabahang tiningnan muna ni Vida ang naturang karne na nababalot ng yelo at naaninag niya ang kulay na telang nakabalot doon. Sakay ng sasakyan ni Marvin, hindi sila dumiretso sa mansyon. Sa halip, nagtungo sila sa isang rest house malapit sa talon. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Curious ako sa karneng kinuha natin sa freezer. Kaya naisip kong wag munang umuwi sa bahay. Ibabad natin sa talon ang frozen na karne para mabilis ma-defrost. Sige po, sir. Kayo po ang bahala. Bababa ako. Kukunin ko yung karne. Sasamahan ko na po kayo. Kaagad na bumaba si Vida mula sa sasakyan at sumunod kay Marvin. Kinuha nito ang styrofoam kung saan nakasilid ang karne. Dinala iyon sa talon. Ilang oras din silang naghintay bago tuluyang ma-defrost ang karne. Nang tuluyan ng matunaw, halos hindi makapaniwala si Vida at Marvin sa kanilang nakita. Kamay ng tao. Diyos ko, bakit may kamay ng tao? Yung karning galing sa freezer niyo, sir. Hindi ko alam. Wala akong alam, Vida. Kumakain ang pamilya mo ng laman ng tao. Diyos ko, anong mga nilalang kayo? Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ko alam na may ganto pala. Teka, sandali lang. Ang kulay ng damit na yan, yan Yung ano? yung suot ni Charing bago siya tuluyang umalis ng mansyon. Ano? Hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang suot niya. Hindi ko pwedeng makalimutan ang kulay ng suot niya. Kay Charing ang damit na yan, sir. Kung ganun, patay na si Charing at chinapchap ang katawan niya at nilagay sa freezer. Sinong nagpapatay sa kanya? Kawawa naman si Charing. Kung sino man ang may gawa nito, dapat managot, Sir Marvin. Aalamin ko kung sinong may kagagawa nito. Sasama ako. Gusto ko ring malaman kung sino ang kriminal. Umiiyak si Vida habang nakatingin sa putol na brasong kamay at hinihinala niyang kamay ni Charing. Inilagay nila sa styrofoam uli ang putol na braso at kamay bago nila pinuntahan ang address na ipinabigay sa kanya ni Charing at doon nagtanong-tanong. Ewan, wala siya dito. Lele pa mare. O kailan ba siya umalis ng trabaho niya? Magtatatlong araw na po. Hindi ko pa nakikita si Charing Dini sa baryo namin. Kung umuwi siya, ay siguradong dediretso siya sa bahay ni Lolo Santilla. Diyan lang sa may dulo, ang kubo nila. Kaya, kung umuwi man siya, ay talagang makikita ka. Ganun ho ba? Maraming salamat po. Kung gusto ninyo, daanan nyo na lang yung bahay kubo ng lolo niya at itanong nyo na rin. Baka nagkamali lang ako, pero talagang hindi ko siya nakita. Maraming salamat po ulit, Manong. Una na po kami. Sige, mag-iingat kayo sa daan. Kung ganun, marahil ay tama ang hinala mo, Vida. Marahil si Charing nga ang
Puntahan muna natin ang lola niya at itanong natin. Baka nagkamali lang ho yung matanda. Sige, tayo na. Pinuntan nga nila yung bahay kubo ng lolo ni Charing. Naabutan nila doon yung isang matanda na nagbabayo ng palay. Nang makita sila nito, kaagad silang sinulubong at tinanong kung ano ang kailangan nila. Tinanong kaagad ni Bida kung nandoon si Charing, pero kaagad naman itong sinabing wala si Charing. Kahit kailan, hindi pa ito umuuwi. Bagsak ang balikat nang umalis sila. Habang nasa biyahe, tahimik silang dalawa ni na Marvin. Hanggang huminto ang kotse nito sa isang karinderiya malapit sa rest house na pinuntahan nila kanina. Magkakapilang muna ako. Hindi ko kayang kumain dahil naaalala ko, alam mo na, Ayoko rin pong kumain, sir. sino kayang may gawa nito? May nabanggit sa akin si Charing bago siya umalis ng mansyon. Tungkol saan? Tungkol po sa aswang. Aswang? Vida naman, huwag mong sabihing naniniwala ka sa aswang. Yun po kasi yung sinabi niya. Sabi niya, hindi raw yun ang unang beses na nangyari yun. Marami na raw pong napaalis sa bahay ninyo. Katulad nung cook, yung Aling Milda, at yung iba pang kasambahay ninyo. Lahat daw po yun napagbintangan. Teka, tama ka. Marami nga kaming katulong na napaalis dahil napagbintangan na nagnakaw daw. Katulad po ng nangyari kay Charing. Nakuha sa gamit niyang kwintas ng mami mo. Interesting ito. Kung sino man ang pumatay kay Charing, nasa loob lang ng bahay namin. Mahilig kumain ng karne ang mga magulang mo. Sinasabi mo bang aswang ang mga magulang ko? Hindi naman po sa ganun, sir. Huwag po sana kayong magagalit kaagad. Mahilig lang sa karne ang mga magulang ko. Pero ang nagkakatay, what the hell? Ang mga magulang ni Donita. Tama ka. Nasa mga magulang ko at magulang ni Donita ang mga sospek. O di kaya, ang aswang na pumapatay. Ilang saglit na nagkatinginan sina Vida at Marvin. Patuloy na pinag-iisipan kung tama ba ang kanilang hinala. Alam niyang mahirap para kay Marvin ang lahat dahil dawit ang mga magulang nito. Pero gayon pa man, nakikita ni Vida na sinusubukan niya. Gabi na nang makauwi sila sa mansyon, matatalim ang mga mata ni Donita sa kanya. Kita ni Vida ang hindi nito pagkagusto sa pagsama niya kay Marvin. Dala ang isang styrofoam, dinala ni Marvin ang karne sa kusina. Pero ang totoo, pinalitan ito ng ibang karne. Bumili sila sa mall. Iniluto ni Vida ang karne ng mabilis na kilos. Umiwas siya kay Donita. Pagkatapos ma-serve ang pagkain, pumunta siya sa garden. Maya-maya pa'y may narinig siyang kaluskos doon. Dito ba? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo, sir. Baka nandito na rin sila at marinig nila tayo. Ikaw, nagsiselos na ako sa ginagawa mo. Raynon, honey, bakit ka naman magsiselos? Ikaw pa rin naman ang gusto ko. Kahit sinusubukan ko na akitin si Marvin. Kahit na alam mo namang mahal kita eh. Kahit na anak ko pa yan si Marvin, nagsiselos talaga ako. Isa lang naman ang rason kung bakit ko ginagawa ito, di ba? Alam ko naman yung Donita. Halika nga dito. Nananabing ko sa'yo. Dahan lang. Sigurado ka bang tulog na si Neri? Sige. Tulog na yun. Kaya solong-solo na natin ang gabing ito. Mga hayop! Tanggalin na Ang natin. walang hiya! Niloloko nila si Mama. Ang kapal ng mukha ni Donita. Pinag-aral siya ni Mami at pinatira dito sa bahay. Nakakabaliw ka talaga. Inaahas niya para kami. Pareho lang sila ni Daddy. Sir, ano po bang balak mo? Kukunan ko sila ng ebidensya.
At ipapakita ko kay Mami. Mananagot sila sa ginagawa nilang kataksilan. Hindi niyo po ba sila susugurin? Hindi na, Bida. Mas masakit ang gagawin namin ni Mami sa kanilang dalawa. Katulad ng sinabi ni Marvin, kinunan niya nga ito ng video sina Raynon at Donita. Nakikita ni Bida kung paano nalilingid ang luha sa mga mata ni Marvin, pero patuloy pa rin ito sa pagkuha ng video na tila ba tinitiis na lamang nito ang sakit ng kataksilan ng ama nito. Kinabukasan, maagang nagising si Bida sa pagtataka kung bakit sobrang tahimik ng buong kabahayan. Maging ang hardinero na si Ner, nakita ni Bida si Neri, nakausap si Marvin. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mag-ina. Kaya mas pinili na lamang ni Bida na pumunta sa likod ng mansyon upang umpisahan ang kanyang trabaho. Hindi pa man siya nakatatagal sa likod ng bahay, sinugod na siya ni Donita. Hoy! Hampas lupang Chimay! Anong kailangan mo sa akin, Donita? Anong sinabi mo kay Marvin, ha? Saan kayo nagpunta kahapon? Pumunta lang kami sa mall. Ayusin mo sagot mo sa akin! Bitiwan mo ko! Ilang beses na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Ah, talaga? Lumalaban ka na? Ang buong akala mo, kapag kinalaban mo ko, mananalo ka? Hoy! Hindi mo ko kilala. Kayang-kaya kong baliktarin ang katotohanan. At ikaw, isa ka lang muchacha, katulong, Chimay! Isang alikabok na kaya kong hipan papalayo sa landas ko! Bakit ba napakamata pobre mo? Para bang hindi mo alam? Pareho lang tayong alikabok sa lupa. Isa ka rin lang namang Chimay, katulong, muchacha na katulad ko. Kaya huwag kang magmataas. Dahil kung kaya mong baliktarin ang katotohanan, ako naman, kayang-kaya kong ipangalandakan yung bulak mong pag-uugali. Kinagaling mo talaga ako! Ano ba itong sa'yo? Hindi ka talaga nagsasawang saktan ako, ha? Pwes, lalabanan kita. Halikirit. Aray ko, bukol! Isit. Walang iya ka, muchacha ka! Talaga simulangan ka na, ha? Hindi kita uurong ang babae ka! Hindi rin ako papayag. Nasaktan mo pa ako ulit. Aray ko! Aray ko! Bida! Tama na yan! Ano pa? Tumigil na kayong dalawa! Kasalanan ng babae yan, Marvin! Sinaktan niya ako! Ikaw ang nanugod sa akin, Donita. Ikaw ang unang nanakit at hindi ako. Marvin, tulungan mo ako. Sinaktan niya ako. Please, help. Umalis ka na muna, Donita. Ano? Marvin? Bakit akong pinapaalis mo? Dapat ang babaeng ang paalisin mo, hindi ako! Umalis ka na, sabi! Marvin! Hindi makapaniwala si Donita sa nakitang galit sa mukha ni Marvin. Para itong dragon na anumang oras ay magbubuga ng apoy. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Habang matalim niyang tinitigan si Vida na kasalukuyang inaalalayan ni Marvin. Umuwi si Donita sa kanyang bahay. Dala ang kanit, pero gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang mga pulis doon at hinahalugog na ang kanilang katayan ng baboy, pati na ang bracer nila. Sa pagkabigla, kaagad siyang tumakbo patungo sa kanyang mga magulang. Pero sinabi ng mga ito na umalis na siya at bumalik na sa mansyon para hindi na siya madamay. Litong-lito at galit na galit si Donita dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang at sa kanilang negosyo. Kaagad niyang sinugod si Raynon. Donita, magdahan-dahan ka nga. May bala ka bang sirain ng pinto? Anong nangyari, Raynon? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Ang sabi mo sa amin, poprotektahan mong pamilya ko. Pero ano nangyari? Paano nalaman ng mga pulis ang tungkol sa negosyo namin sa black market? Donita, wala akong alam. Imposibleng malaman ng mga pulis iyon.
Walang nakaalam ng sekreto ng negosyo natin. Tumahimik ka! Ikaw lang ang nakakaalam ng lahat. Tayong apat na mga magulang ko. Ngayon, hinuli ng mga pulis. Raymond, gumawa ka ng paraan. Huwag mong hayaang makulong ang mga magulang ko. Donita, kapag ginawa ko yan, malalaman ng pamilya ko ang relasyon natin. Bakit ka natatakot, ha? Plano naman talaga natin to, Matagal na. Pakakasalan ko si Marvin. Pagkatapos ay papatay natin siya para makuha lahat ng mana niya kay Neri. Tumahimik ka! At baka may makarinig sa'yo. Itiko mo yung bibig mo! Hayop ka! So wala kang gagawin para hindi makulong ang mga magulang ko? Maghintay ka lang, Donita. Alam mong malapit kay Neri ang mga magulang mo, kaya sigurado ako, tutulungan niya ang mga magulang mo makalaya. Paano kung hindi, Raynon? Kakausapin ko si Neri. Alam ko hindi niya hayaang makulong ang mga magulang mo, kaya relax ka lang. Hanapin mo kung sino nagsumbong sa mga pulis tungkol sa iligal na negosyo natin, Raynon. Kung kailangang patayin natin, papatayin natin! Kita sa magandang mukha ni Donita ang galit at determinasyon na malaman kung sino ang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa kanilang illegal na negosyo sa black market organ trade. Matagal na nilang negosyo ang pangangalakal ng mga lamang loob ng tao dahil malaki ang kita. Nasisilaw sa pera si Donita at ang kanyang mga magulang. Malaki ang pangarap ni Donita. Hindi lang basta maging mayaman, kundi sobrang yaman. Paglabas ni Donita sa opisina ni Raynon, nang ipatawag siya ni Neri at Marvin, nagtataka man. Pumunta siya sa opisina ng babae. Naisip niyang yun na rin ang magandang pagkakataon upang humingi ng tulong kay Neri. Ma'am Neri, pinatawag niyo raw ako. Oo. Gusto ka naming makausap ni Marvin. Tungkol ho saan? Tungkol sa pagtataksil mo, kasama si Daddy. Ano? Teka lang. Marvin, anong sinasabi mo? Nagkamali ka yata. Wala kami ginagawang masama ni Sir Raynon. Sir Raynon. Hindi ka ba kinikilabutan, Donita? Halos sabay na kayong pinalaki namin ni Marvin. Nagawa mo pa akong ahasin. Ma'am Neri, nagkakamali kayo. Wala akong ginagawang ganon. Sino ba nagsabi sa inyo? Si Vida ba? Sinisiraan niya lang po ako sa inyo. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Maniwala kayo sa akin. Huwag ka nang magsinungaling. Dahil ako mismo ang nakakita sa inyo ni Daddy sa garden. Ano? Hindi. Nagkakamali ka, Marvin. Wala lang yun. Huwag mo na kaming gagawing tanga, Donita. Marvin, iwanan mo muna kaming dalawa ni Donita. Sigurado ka, Mami? Oo. Gusto kong makausap ng sarilinan ang kabit na ito ng daddy mo. Ma'am? Iniwanan ni Marvin ang ina kasama si Donita. Iginagalang niya ang hiling nito na makausap ng sarilinan si Donita. Pagkaalis niya sa loob ng opisina ng ina, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob. Pinagkatiwalaan kita, Donita. Pinasalamatan ko ang mga magulang mo dahil sa pagliligtas nila sa buhay ng anak ko. Pero trinaydor mo ko. Kaya ngayon, magdurusa ka kasama ng pamilya mo. Ikaw? Ikaw ang nagsumbong sa mga pulis? Paano mong nalaman ang tungkol sa negosyo namin? Walang sino man ang kumakalaban sa akin na nagtatagumpay, Donita. Lahat ng baho ng pamilya mo, ilalabas ko. Hindi. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin yan, Ma'am Neri. Lalayo ako. Pakawalan mo lang ang mga magulang ko. Paano naman ang mga buhay na nawala nang dahil sa'yo? Lahat sila, pinainan mo ng mga bagay
upang mapagbintangan sila. Pagkatapos, pinapatay nyo, kinakatay, at ibinibenta sa black market. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Nagmamakaawa na ako sa'yo! Gusto kong mabulo ka kasama ang asawa ko. Pero bago yan, gusto kong malaman mo muna kung sino ang Neri na kinalaban mo. Bakit nagbabago ng anyo? Ano nangyayari sa inyo? Hindi! Isa kang halimaw! Ikaw ang halimaw, Donita. Dahil hindi ako pumapatay ng tao na walang kasalanan sa akin. Pero ikaw, pumapatay ka para sa pera. At napakaganda ng plano nyo ni Reyno. Balak nyo akong patayin. Pakakasalan mo si Marvin at papatayin nyo rin siya para makuha nyo ang mana niya. Pero hindi ko hayaang mangyari yun. Ewan mo! Hindi ako kain! Ayoko pa! Ang mga katulad mong babae, hindi dapat hinahayaan sa mundong ito. Makati, mukhang pera, hitad. Dapat ikaw ang ipinapatay at ibinibenta sa black market. Hindi ko sasabihin ang sikreto mo na asma! Pagkawalan mo lang ako! Makahawak ako sa iyo! Sige, lumuhod ka pa sa akin. Pero hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo't ni Reynon ang mga kasalanan niyo sa akin at sa lahat ng mga taong pinatay niyo. Hindi! Huwag! Umawa ka sa akin! Parang awa mo lang! Umawa ka, Neri! Kahit ano sabihin mo, gagawin ko! Patawarin mo lang ako! Huli na, Donita. Huli na! O salig ko! Tama na! Kulang pa yan. Kulang pa! Hindi makapaniwala si Bida sa kanyang nakita't narinig. Nasa loob siya ng banyo ng opisina ni Neri dahil kasalukuyan siya naglilinis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Dinig niya ang pagsigaw ni Donita at ang paghingi ng tulong. Maya-maya pa'y tumigil na ang sigaw ng babae. Kinakabahan na tumayo si Bida habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na handle ng mapa. Lalo siyang napaiktad nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo at paglingon niya, nakita niyang nakatayo doon si Neri, diretsong nakatitig sa kanya. Alam kong narinig mo ang lahat. Ma'am Neri, hindi ko po sinasadya na marinig ang lahat. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Nais kitang pasalamatan sa lahat ng naitulong mo sa pamilya ko. Po, humihingi rin ako ng tawad dahil hindi ko nailigtas ang kaibigan mong si Charing. Namatay siya dahil sa kasakiman ng asawa ko at ni Donita. Pero sisiguraduhin ko, makukulong ang mga magulang ni Donita. Maraming salamat po, Ma'am Neri. Napakabait niyo po. Huwag po kayong mag-alala. Mananatiling sikreto ang tunay ninyong pagkatao. Kahit po kay Sir Marvin, hindi ko po sasabihin. Aasahan ko yan, Vida. At hindi ko na rin sisingilin ang pamilya mo sa malaki nilang pagkakautang sa akin. Malaya ka nang makakauwi sa inyo. Talaga po, Ma'am Neri, maraming salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano ka po lubusang pasasalamatan. Naging mabuti ka sa pamilya ko, Vida. Kulang pa yan sa lahat ng kabutihan at tulong na nagawa mo para sa pamilya ko. Halos mapaiyak sa tuwa si Bida
nang sabihin sa kanya ni Neri na hindi na sila nito sisingilin pa sa malaking pagkakautang. Samantala, si Donita ay nasa loob pa rin ng mansyon. Dinampot naman ng mga pulis si Raynon at nagsisisigaw ito habang nagpupumiglas sa pagkakahawak dito ng mga pulis. Nagmamakawa ako sa inyo. Asawa ko, inakit lamang ako ni Donita. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat. Parang awa mo na asawa ko. Patawarin mo ako. Dalhin nyo na sa kulungan si Raynon. Huwag nyo siya nga hayaang makatakas. Hindi. Hindi, maawa ka sa akin, Neri. Marvin, anak! Please, tulungan mo ko, anak! Huwag mo ko hayaang makulong! Ikaw ang sumira sa pamilya natin, Daddy. Niloko mo si Mami. Pinagplanuhan mo kaming patayin. Anong klaseng ama at magulang ka? Kasalanan ito ng ina mo. Ipinamana niya sa'yo lahat ng kayamanan niya. Alam niya namang nalugi lahat ang negosyo ko. Pero hindi niya ako binigyan ng pera. Kasalanan mo to, Neri! 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 Gahamang ka, Neri! Gahamang ka! Ang kapal na mukha mo, Neri! Huwag mo kong matawag-tawag na gahaman. Dahil lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. Hindi katulad mong walang inisip kung hindi ang sarili mo. Hindi ko kasalanan kung nalulong ka sa sugal at naubos lahat ng perang ibinigay sa'yo ng mga magulang mo. Bitiwan niyo Dalhin ako! nyo na yan! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Donita! Walang iya ka, babae ka! Kasalanan mo lahat ito! Kahit anong pagsisisigaw ang gawin ni Raynon, bingi ang mag-ina nito. Dinala ito ng mga pulis sa presinto. Naging usap-usapan kaagad sa bayan na yun ang tungkol sa ginawa ni Donita at Raynon. Nalaman din ng mga tao ang tungkol sa pagpatay ng mga ito sa mga nawawalang tauhan sa mansyon. Samantalang si Donita, kinuha ng mga staff ng mental hospital. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Aswang ang babaeng yan! Nagpalit siya ng anyo sa harap ko! At ikaw, Vida, isa ka lang chimay, walang hiya ka! Kung alam ko lang na ikaw ang magpapahamak sa akin, sana ikaw ang pinapatay ko! Hindi si Charing! Sige na, dalhin nyo na yan. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng babae niyan sa bahay ko. Iwan niyo ako, sabi! Mga aswang kayo! Sa inyo ko dadalhin, ha? Sa inyo ko dadalhin! Mami, ayos ka lang ba? Gusto mo bang magpahinga muna? Ako nang bahalang mag-aasikaso ng lahat. Pati ang pagpapakulang kay Daddy at Donita. Kaya ko, anak. Ang mabuti mong gawin, ihatid mo na si Vida sa kanila. Bakit? Aalis ka dito sa bahay, Vida? Opo, sir. Uuwi na po ako sa amin. Pinayagan na po ako ni Ma'am Neri na umuwi. At huwag nang bayarin ng pagkakautang ng pamilya ko. Talaga? Mami, thank you. Isang mabuting tao sa Vida, Marvin. Nagkamali ako na nagtiwala ako sa isang katulad ni Donita. Pero ngayon, alam ko na ang tamang pagkakatiwalaan ko. Sige na, maiwan ko muna kayong dalawa. Uuwi ka na pala sa inyo. Nakakalungkot naman. Hindi na kita makikita. Pwede mo pa naman akong puntahan sa amin, sir. Gagawin ko talaga yan. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Marvin na lang. Sige, Marvin. Hanggang ngayon, walang nakaalam ng lihim na pagkatao ni Neri, maliban lang kay Vida. Nakakulong ang mga magulang ni Donita at Raynon. Si Donita, tuluyan ang nabaliw, nasa mental hospital. Si Vida naman at Marvin, nagkamabutihan. Nagpasya si Vida na bumalik sa pag-aaral sa tulong ni Neri. May aswang! May aswang! Oh, mga aswang kayo!